Hello, hello everyone. Good morning, good morning, good morning America. Isang magandang umaga na puno ng pag-asa. Umagang kay ganda. So, happy Tuesday everyone. Happy day everyone. Kung saan man kayong sulok ng mundo na nanonood sa akin. So, today, meron pa akong pupuntahan bago ako pumasok sa work ko today. So, dadaan po ako sa dealership, kasi pinaka-importante talaga yun para sa akin kasi kailangan natin make sure na maintain yung sasakyan natin. Hindi lamang kailangan malinis yung sasakyan mo, importante din na ma-maintain yung brake fluid, or yung matingnan nila yung engine and everything in your car. So yun talaga yun ang pakay ko bago ako pumasok sa trabaho ko ngayon. And of course, namimiss ko na mag-live every morning, Since 2019, sanay pa ako nag-live every morning, to give inspiration and hope to everyone. So, of course, back naman tayo sa ating Facebook, sa dami ng mga nangyayari sa ating bansang Pilipinas. My God, nakakalungkot. Mula sa sunog, bagyo, lindol, pangurakot, ang dami, nangyayari. Of course, isa lang yung mga panalangin natin na yung ating mga kababayan, lalo na sa Visayas, naapektuhan ng lindol, at saka yung mga naapektuhan ng baha dyan sa Bataan, Luzon, Visayas, Mindanao, excuse me, naapektuhan ng mga kalamidad or calamities or natural disasters na hindi natin makontrol sa buhay natin. So, let's pray for them to keep them safe, healthy, and of course, protect them from any harm and any dangers in life. Ngayon pupunta tayo sa dealership for today. As I mentioned earlier, kasi yung sasakyan ko to, it my gift to myself in 2023. But ang model na sasakyan ko ito ay 2024 model. So ngayon 2025 pa lang. So nagkaroon ng, I don't know what's wrong, but everything is okay naman. Pero dito kasi pag there's something wrong with your car, automatically nagko-connect talaga yun sa dealership. Kaya hindi ka pa mag-message sa kanila. Sila make mo yung mag-message sa'yo, they have a notification. Hello po! Papa Rick, Mama Ruth, I love you both. Namimiss ko na kayo. Hopefully someday magkita-kita tayo ulit. Yun talaga yun. So, driving to the dealership, kailangan ko gawin to. And it's very important, for almost 6 years, 6 na taon ako nag-live sa Facebook ko. But lately, so I'm so busy, so hindi ako masyado makapag-live. But people na nakilala ko dito sa Amerika, alam na nila yun. Na every morning is one of my day to start the day with good morning, America. Yun, para brand ko na yun. Kaya tuwing nakikita ko ng mga friend ko dito sa Amerika, sabihin nila kagad, hello, good morning, America. Kasi alam nila yung palaging sinasabi ko noon. So, parang nag-trending yun dito sa amin pag nakikita ko ng mga friend ko. So, alam mo, sa totoo lang, malamig, pero I felt so hot, kaya hindi ko sinuot yung blazer ko mamaya na. So, after ng maintenance ng car ko dun sa Toyota dealership, I going to work. So, I'm so glad. Hello po, Coach Romeo. Hello. Magandang gabi sa inyo dyan. Wishing the best and good health, lalo sa baby news soon. We're praying for that, Yeah, at saka of course, sa mga hindi nakaalam, support natin yung isang Kalingap Angel na tinatawag natin Beauty and Brain, Dalawa sila. Si Bridget and the same time si Queen. So, mababait na mga kabataan. Alam mo ngayon sa panahon na to, supportahan natin yung mga deserving na mga beneficiaries or Kalingap community. I've been part of those community, I think, 4 years, matagal na rin. Hindi lang talaga ako masyadong active, but now gusto ko maging active kasi I want to give support sa mga young people. So, alam naman ng mga kabataan, sa mga young people dito sa Amerika, children, youth, and family, may advocacy, kasi yun talaga yung, hello Papa Rick, alam ni Papa Rick yun, yeah, thanks so much po Papa Rick. Si Papa Rick, yung Roderick dyan, at saka si Mama Rod, is my classmate back in high school. So, mga back in the 80s, syempre mga kapanahunan namin
na mga during conservative time kami, na mga yung mga panahon ng 80s, yun ang mga time na pinapalo ka pa nagkamali ka ng mga magulang mo. So ngayon bawal na talaga yon. So pero alam mo, doon kami natututo. You know, ako palagi ako napapalo kasi mahilig ako maligo sa ilog na pinabawalan po kami. Kasi yung mga magulang ko noon, meron kaming karinderya o restaurant dyan sa Bacolod City, Philippines. 3 yung karinderya namin noon. So pag wala yung nanay tatay namin, nandoon na kami ng kapatid kong si Annalyn. I'm not sure if you're awake right now, if you're watching me right now. Doon na kami naliligo sa ilog. So yung lolo at lola namin, stricto yung lolo namin, kaya palagi ako napapalo, you know. Pero ang maganda lang sa akin, kasi galing talaga ako sa hirap. I know, isa sa mga beneficiary ko ngayon na nanonood, Jessery at Templado. So, kilala ako ni Jessery dahil isa pa ako naging guest speaker ako sa Rizal Elementary School, kung saan sa nag-graduate in 2018 ba yun? You know, yeah, 2018. So, ngayon, isa sa beneficiary na titulungan na makapag-aral ng college. So, ngayon, second year college na siya. Congratulations, Jessery. 2 more years na lang mag-graduate ka na ng college, you know. Yun talaga sa buhay natin. I'm so glad na back in the 80s, ng kapanahonan namin, elementary and high school ko, sa Pilipinas, sa Bacolod, simpleng buhay lang meron ako. Pero yung lahat ng aral na tutunan ko po sa aking mga magulang, na galing sa hirap, na nangangarap, na tinutupad yung mga pangarap. Kaya ako, yung advocacy ko talaga ay to help the children, the youth, and the families. Kaya nung naging commissioner ako dito sa Amerika, dito sa California, yun, napili pa ko sa being commissioner sa library and education. Education is the most powerful weapon we can change the world. You know, can bring a positive impact. Kaya kung hindi mo pa napanood, panoorin nyo yung interview ni Queen at saka ni Bridget. Kasi doon, tinanong si Bridget kung anong pinakamahalaga sa kanya or something yata aral. Sinabi niya yung education and politics. Totoo yan, kasi we're something in common. Education is the most powerful. Bawat tao na may pinag-aralan, may mararating at matutupad. Kasi sa buhay natin ngayon, kailangan you to be literate, you know, kailangan may pinag-aralan ka. Huwag ka umasa sa bagay na wala kang pinag-aralan. Kaya, karamihan sa ating mga magulang, ako rin, you know, ang anak ko nag-aral din ng nursing, at saka nasa military siya, at saka marami din akong pinaaral na nakatapos na rin sa mga college, mostly mga education sila. At ngayon isa na doon yung nanonood yan, si Jessery. At saka sa mga pamangkin ko rin, of course. Hello Alan, I love you so much. Alan is my brother, my younger brother, is watching right now. You know, yung mga pamangkin ko, alam nila yun, when they need anything, just call Tita right away. Nandiyan talaga si Tita Ana nila, Tita Ana Rita nila. Hindi ko talaga pinapabayaan yung mga pamilya ko. Ever since, you know, nung nabigyan ako ng pagkataon, nakapunta ako ng Amerika, yun na ang inuna ko talaga makapagtapos at matulungan ko pag-aral yung mga kapatid ko. Inuna ko sila makapag-aral ng college at saka nag-college ako ulit dito sa Amerika through the scholarship of Barack Obama. Kaya I just giving back, you know, what I learned. Kasi kung marunong ka tumanaw, kasi today is Tuesday dito, so for me it's a grateful Tuesday na marunong ka tumanaw ng utang na loob sa mga pinanggalingan mo, malayong mararating mo. And always stay humble and simple in life. Yun talaga yung ang pinakamalaga. Yes, ano sabi niya? Since junior high school until now, second year college, support, ni Tita Mami Anarita. Yeah, totoo yun. And hello, Catherine Hardiles. Si Catherine, isa rin sa mga partner, best friend ko since elementary, since grade 1. Until now, we're friends forever, di ba? Yun talaga yung tunay na magkaibigan. Kami mababae, kami mga estudyante noon. Ano lang kami ni Catherine nung elementary kami, mahilig kami maglaro. Lahat ng Chinese garter, takbuhan, hindi mo kami matatalo kasi tumasali talaga kami. At saka nung elementary ako, ako marathoners. Mahilig ako tumakbo. Yun ang sinasalihan ko kahit nung college ako. Pero kaya lang nung, ngayon sa edad ko, 50 years old and more, oh my God, 52 years old, in November next year, next month, birthday ko, mag-52 na, hindi makikita sa itsura because I want to stay, of course, every since talaga yun ang hilig ko tumakbo, marathon. Kaya yung isa doon sa mga Kalingap Angels na sinusundan ko si Joy, kaya mahilig sa, di ba, tumakbo, sumali sa Pandran. So, ganyan rin ako noon. Nung college ako, elementary, high school, sumasali ako sa mga marathon. Oo. Kaya lang ngayon, syempre nagkaedad na nagkaroon ng mga kidney disease, so na
nakuha ko sa parents ko, so hindi na ako masyado tumatakbo. Nag-walking na lang ako if I have time in the afternoon. Okay, staying healthy, happier is the most important, and to have a peace of mind, sa buhay natin. Thank you. Ingat kayo dyan. Of course, maraming salamat din sa mga lahat na sumusuporta at nagmamahal. Ganyan talaga ang buhay natin, na patuloy tayo sumusuporta sa mga tao may mga pangarap sa buhay, lalo na may mga kabataan, kasi I believe the youth is the future of our next generation to come. Diba? Hello, Annalyn. Thank you for watching. I really appreciate you. Yes, we always stay beautiful kasi ang mga magulang namin is magaganda at gwapo. Proud ako sa aking nanay Emma. Isang bagay lang natutunan ko sa buhay, honestly. Both of my parents hindi mo lang nakatapak ng high school or college. Pero sa buhay namin, kami magkapatid at mga anak namin, we try our best na makagkaroon kami ng college education. Kasi hindi hadlang ang kahirapan para hindi mo matupad yung mga pangarap mo. At saka ang pinaka-importante, you need to learn how to appreciate people, naging part ng journey ng buhay mo. Kasi sa buhay nito is, parang palagi ko sinasabi, parang gulong ng palad or gulong ng sasakyan din na umiikot lang, gulong na umiikot ang buhay natin. Sometimes you're in the top, sometimes you're down, but you keep going. Ganun ang buhay natin. Kung ano mo yung pinagdaanan natin, na palagi ko sinasabi, it's not our final destination. And there's always a big room and opportunity for success. Pero it is the matter of choice. It's a matter of your decision. Kasi palagi ko sinasabi yan, the first thing you do in your life, you make a big decision in your life. Yung decision na gagawin mo na wala kang pagsisihan. Kasi mahirap mag-decide ka sa bagay na hindi ka sigurado. Kaya always be paniniwalaan mo yung mga pangarap mo. Kasi yun ang bagay na hindi pwede mawala sa iyo, libreng mangarap and libre ding maniniwala sa sarili mo. And the most important, you take an action. Samahan mo. Kaya ako, I'm so happy kasi unti-unti ko natutupad yung mga pangarap ko sa buhay. Nakatulong ako sa mga kapatid ko, sa pag-aaral nila, pati sa mga pamangkin ko, sa lahat ng kasal ng pamilya namin. I'm always, even though I'm not there personally, but I've been part of it. Kasi magaling ako mag-organize ng mga event. Kahit dito sa Amerika, mahilig ako. At saka, I always being selective, being a leader. Kasi I think, hindi ko naman sinasabi na I was born to be a leader, but I was born that raised with my parents have a quality of being a great leader. Lalo na yung father ko. It's a politician. And at the same time, yung mother ko rin na being actively involved in a church. Malapit na tayo. Dito tayo sa Toyota dealership. Dito ko binili yung sasakyan ko. Kaya nandito tayo sa ating appointment for today. Let's go in. Yan. Siguro sa Toyota, dalawang sasakyan na ang nakuha ko dito. Yung isang van namin, Toyota Sienna. Actually, bininta ko yon. My sister watching right now. Bininta ko yon nung nagkasakit yung kapatid ko ng dengue. Kasi I want to make sure na that time, siyempre, nagsisimula ka sa Amerika, kailangan may pangbayad ako sa ospital ng kapatid ko. So, bininta ko yun kasi ang dami namang sasakyan dito eh. Oo. So, yun talaga, so, nandito na tayo. So, maghintay muna tayo. So, bago tayo, medyo ano lang dito ngayon is sunny, but of course, malamig. Oo, sunny na malamig dito. So, habang nandito tayo, naghihintay po tayo. Kasi there's more car before us. So, yan, nandyan sila. And of course, yan ang ng office ng Toyota dealership. Ang maganda dito sa Amerika, pag there's something wrong with your car, sila mismo nagbe-message sa iyo kasi meron siyang notification sa loob mo na sasakyan mo. Kaya, I got notified na kailangan ko na dalhin yung sasakyan ko sa dealership para ready. So, isuot na natin yung blazer natin para hindi tayo malamigan sa labas and at the same time, ready na tayo sa work. At saka, yung blazer na ito is matching with my outfit for today. At saka ready na natin yung mga gamit natin kasi bababa tayo in few more minutes. Yeah. So, napaka-excited and thank you naman. And of course, kailangan magpabango muna tayo. Hello, good morning. Good morning. You coming in for service today? Yes, I have a schedule today at 8 and then I got a notification in my car that I need to come to the dealership today. Yeah. Okay. Do I need to stay here today or do I need to I can go to my work? So, just stay here for now. Once they write you up in the system and you sign the paperwork, then you're free to Okay, got it. Okay, thank you so much. So I'm gonna try to get it inside, right? So just
wait right here for now. They're gonna come help you. They're gonna come out to get you. Oh, there's somebody coming in? Okay, appreciate you. Okay. So, maghintay muna tayo kasi, okay, I need to move. Habang nandito tayo sa dealership, sandali lang. So, I need to go drive all the way there. Ang ganda ng service dito ng Toyota, sila mismo. At saka ako, libre po ako kasi ang alam, sa people don't know, I pay, you know how much I pay for my car every month? $1,000. Ganon ka mura. You know, sa mga taong, so $1,000, included na yung, yung, ang tawag ko, yung, hindi pa yung included ang insurance. Ang insurance ko ay $250, $280. So, almost, 1,300 yung monthly na ginagastos ko. So, itong sinasabi ko, bakit pumunta ako dito? Kasi mayroong notification sa sakyan ko na binibigyan ako ng warning na distant notification. Kaya yun ang pinunta ko dito, warning notification. You know? Kung i-look up yung detail, they tell you what the problem. So that's the reason why I came here. You know, sila na mismo magsabi sa iyo kung anong problema. So that's the reason I came here today. And I'm so blessed that, you know, God is good all the time. That most of the time, they keep you safe and healthy. You know, yun ang mahalaga. Hello, Betty. Thank you for watching. I know, yes, you have anything? You ready? I'm ready. This is my car key. You want me to turn off or turn on? Just leave it on. I leave it okay. Yeah, just, what are you here for? Service? Oh no, I have a notification on my car like this. Oh. So the way they told me to come over. Yeah. You want me to keep it on or I go turn it off? Okay, so I gotta get my stuff away. Okay, thank you. So bababa muna tayo. Wala ko na lang yung laptop ko dyan. Did you buy the car here? Of course, I got it in 2023. It's my 50th birthday for myself. Yeah. So, tinawa ko, hindi ko dito yung car ko. Regalo ko kasi ito sa sarili ko yung car ko. Kasi, yung dati kong car, nagkaroon din ng problem. Isa, parang SUV din yun. Okay. So, let's go walk inside. Okay, I'm gonna go in. Yeah, I'll give me like a couple of minutes and I'll walk in with you too. Okay. So, let's go in. We get a couple of minutes daw. Bitbit ko yung coffee ko. Maganda dito sa loob. Let's go to inside the dealership. Yan. Yan, ito ang loob ng dealership. Maghanap tayo ng lugar kung saan ko iwanan yung bag ko dito. Okay? Yan ang office. Nandito. Yan. This, so, maraming mga tao ngayon dito. So, you can watch movie, TV dito. At saka mayroong, you're coming na? Okay. At saka mayroong pang libreng coffee dito. Yeah. Many thanks. How are you? Wow, it's pumpkin time. It's Halloween. May nangyari sa kotse.